Good morning po sa bawat isa. This week po, sobrang naging busy po yung bawat isa and konting pagbabalita lang. This week din po, natapos po natin yung ating yearly ginagawa na DBBS. So, palakpakan po natin yung Panginoon. Meron pong 46? 43, 46. 45 na bata po yung ating naturuan at nabahagian ng salita ng Panginoon. Palakpakan po natin yung Panginoon. And nagpapasalamat po kami sa lahat ng nanalangin, sa lahat ng nag-support, nagbigay ng tulong, nagturo, nag-volunteer, nagluto. Maraming salamat po. And yesterday po, natapos din po yung ating nationals ng Sports Fest ng ating seniors, kaya yung mga young people po nating mga boys. Sobrang gagaling po mag-basketball. Boys, palakpakan niyo naman sa Panginoon. And hopefully po, prayerfully next year, makabuo na rin po tayo ng ating juniors. So, panalangin po natin yon. And today po, pag-aaralan natin, tuloy-tuloy po tayo sa topic, meaning, dwell, delight in His dwelling. And bago po tayo mag-start, manalangin po tayo. Tayo po tayo lahat. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa umaga. Panginoon, thank you po ngayon kasi tumigil yung ulan. Binigyan niyo po kami ng pagkakataon makapunta rito ng ligtas, tuyo, Panginoon, at handang mag-worship sa inyo, Panginoon. Ihandaan niyo po yung puso at isip namin, Panginoon, sa mga sasabihin mo. And hayaan niyo po, Panginoon, salita niyo lang po yung marinig ng bawat isa. Itago niyo po ako sa inyong likuran as I share your word, Panginoon. Muli, nagpapasalamat kami sa lahat ng biyaya, kalakasan, sa natapos na linggo, Panginoon. Hayaan niyo po muli, mag-recharge kami, Panginoon, sa presensya mo. Muli, nagpapasalamat kami. Sumatami sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, basahin natin yung verse. Makikita yung verse natin in Psalms chapter 27, verse 4. Babasahin ko na lang po. Ayan. Kaya tayo, next mo nga yung ano. Sabi dito, one thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord, and to seek Him in His temple. So, konting background study lang ng words para naman pag pinag-aralan natin, medyo may idea tayo. So, yung nagsulat niyan, sabi ng mga scholars, si King David. So, lahat naman tayo familiar dito sa story ni David and Goliath. Si King David, which is a shepherd king, a warrior, at the same time, poet, and worshiper of the Lord. Yun si King David. Siya yung nagsulat niya. Siya yung isang taong ang daming achievement sa buhay. And at the same time, si King David din is a man deeply acquainted with trouble. Pag binasa niyo po yung Bible, si David, laging natotrouble yan. Lagi siyang, or marami siyang kaaway, marami nagbibitray sa kanya. Yun din si King David. Marami siyang achievement, at the same time, marami din siyang kapalpakan. Pero one thing po, pinakita dun sa verse, ang kakaiba kay David, he always returned to one anchor. Kahit si David, ang dami niyang achievement, kahit si David, ang dami niyang kapalpakan, isa lang yung binabalik-balikan niya. Ano yun? God's presence. Yung presensya ng Panginoon. Yun yung author, siya yung nagsulat niyan. And then, para maintindihan natin, nung time na sinulat niya yan, based sa scholars, merong dalawang event na pwede time kung kailan sinulat ni King David. Yung una daw, during a time of great personal danger. Yun yung time na tumatakas siya, tapos hinahunting siya ni King Saul. So kung nanonood kayo ng mga gera-gera dati, yung gera dati, pagka hinunting ka, hahanting ka talaga. Hindi siya katulad ngayon, ang dami mo tataguan, yung mga squatters area. So may magtatago ka talaga. Yun tayo. And then yung pangalawa, during Absalom's rebellion, when David was forced to leave Jerusalem and the tabernacle. David was likely far from the tabernacle. Yung tabernacle po, yun yung pinaglalagyan ng Ark of the Covenant. Nandun yung presensya ng Panginoon during that time. And when he wrote this, making his longing to dwell there even more. Kaya nga sabi ng verse, sabi sa verse,
to gaze on the beauty of the Lord and seek Him in His temple. Namimiss niya na yung temple, yung tabernacle. Kasi ang layo niya na doon sa presensya ng Panginoon. Kaya niya nasulat tong verse na to. So, yun yung konting background. Para lang may idea tayo. And then, may mga words din tayong maririnig. Tatlo lang to. Sabi dito, yung unang word is dwell. Ang gamit niya sa Hebrew word is yashab. Sabi doon, to abide permanently. Yung magstay ka permanent. Hindi lang basta-basta bumisita. Pangalawa, gaze. Sabi sa Hebrew word doon, kaza. Meaning to look intently with awe or vision. And then lastly, seek. Bakar. Sabi dito, meaning to inquire deeply, to pursue with care. Sabi, si David daw hindi siya nag-look for a religious activity, yung basta lang pumunta sa church. Hindi niya iniisip yung basta pumunta lang ako sa tabernacle para mag-offer, para mag-worship, basta pumunta. Ang hinahanap ni David, real intimacy with the Lord. He doesn't want the temple because of tradition. Gusto niyang pumunta sa temple kasi nandun yung Panginoon. That's the background, kaya niya nasulat yung verse na yan. Now we'll start. Tatlong bagay lang po. And sorry, before I start, para lang mas maintindihan natin, ano ba yung temple? Ano ba ibig sabihin pag sinabi ni David na temple? Or yung tabernacle in other? During David's time, yung tabernacle po, pwede mo siyang isama into three. Una, the tabernacle or the temple represents God's presence during those times. Sabi ko nga po, nandun yung Ark of the Covenant. Ibig sabihin, nandun yung presensya ng Panginoon during David's time. Si David, hindi siya naghahanap ng building. Hindi niya hinahanap yung temple. Ang hinahanap niya, yung presence ni Lord dun sa temple. Yun po yung una. Pangalawa, yung tabernacle din, it's a place of worship and intimacy. Kasi doon nag-worship lahat ng Israelites. Sabi, the tabernacle was where priests worship. Doon sila nag-o-offer ng sacrifices. And doon sila nakikipagtagpo sa Panginoon. Si David, even though hindi siya priest, gusto niya laging nandun. Kasi laging nandun or nandoon yung presensya ng Panginoon. His desire to gaze upon the beauty of the Lord, pinapakita nun yung hunger niya yung sa personal encounter with the Lord. Sana ganun din tayo. Lagi tayo Lord, saan ba kita pwedeng katagpuin ngayong araw na to, ngayong oras na to? Siyempre David, ganun si David. And then lastly, isa pang definition or description ng tabernacle, it was also a place for security and identity for Israel. Bakit? Kasi yung tabernacle, it reminded them na kasama nila yung Panginoon. In times of trouble, in times na maganda yung buhay nila, andun yung tabernacle, andun yung presensya ng Panginoon. That's what reminds them. Sila yung mga taong pinili ng Panginoon. Kaya nandun yung tabernacle. Sabi, for David, amidst his battles, betrayals, and uncertainties, the tabernacle symbolizes his ultimate safe place. Kahit na ang daming naghahabol sa kanyang problema, physically, emotionally, pagod na siya, ang naiisip pa rin niyang takbuhan, yung presensya ng Panginoon. Not the place, not the tabernacle itself, kundi yung Panginoon na nanahan doon. David didn't just want rescue from trouble. He wanted to stay with the rescuer. Ayaw niya nung basta iligtas lang siya. Gusto niya kasama niya lagi nagligtas. That's David. That's the writer of the verse na binasa natin. At yan yung konting background ng verse. Ngayon, sino dito yung naka-experience na nung may lugar kang pinuntahan, pwedeng bahay, pwedeng pasyalan, na sobrang komportable ka. Sa mga young people, siguro ito yung yung bahay ng kaibigan ko.
Sa mga nagtatrabaho, sa mga young pro, pwede ito yung coffee shop na lagi mong pinagkakapihan. Sa mga may asawa, sa mga lalaki, kagaya ko, siguro yan yung CR. Nandun ka lang, nakatambay ka lang doon. Bakit? Kasi yung lugar na yon, kung nandun ka, sobrang peaceful. Meron pa kayong lugar na gano'n? Kung saan, sobrang peaceful lang siya. Walang pressure, walang judgment. Yung ang sarap lang magstay sa lugar na yan. Si Karen yung asawa, pag nagsiyara ko lagi na siya, love, diyan ka na ba titira? Hindi ko alam. Ako lang ba magtagal magsiyara sa lalaki? May nakaupo ka lang naman dun. Yung cellphone. Kaya galit na galit sa akin yung asawa ko pag nagsiyara ko eh. Kasi takal ko lagi. Pero doon kasi, inabi nga, comfort room. Doon ako nakakita ng... Hindi ko sinasabing walang peace magkasama ko yung asawa ko. Baka ma-misinterpret, yari ako mamaya. Ang sinasabi ko lang, that's one place where I find comfort and peace. Siguro sa inyo, iba. Again, sa mga young people, madalas tumambay sa church. Yung iba nakakatagpo ng kapayapaan, ng peace, kasi wala nag-judge eh. O yung iba naman, pag nagbabakasyon kayo, kaya excited yung iba, bakasyon, umalis. Diba? Yung iba nagpunta ng Hong Kong. Oh, sarap. Sana all. Yung iba nagbabakasyon sa probinsya, yung iba nagdadagat, yung iba nag-hotel. Kahit saan pa yan, sigurado ako, lahat tayo, there's a place na we can consider our safe zone. Kumbaga, gusto ko dito na lang ako palagi. Now, ang tanong, kung may ganun kang lugar, babalik-balikan mo kayo lugar na yan. Oo, pastor, babalik-balikan ko yun. Kung parte ng bahay mo, lagi mo bang tatambayan yung kwarto na yan? Kung may pagkakataon, lagi mo bang bibisitahin yan? Oo ba? Kung pwede ka, doon na lang ako kamera eh. Kasi nga, safe ka doon. Alam mo at peace ka doon. Alam mo masaya ka doon sa lugar na yun. Pero isipin mo, kung yung lugar na yun, meron ka, tapos hindi mo siya pinupuntahan, hindi mo siya tinatambayan, anong tawag doon? Sa lugar. Ang tawag sa lugar na yun, sayang. Yung ang sarap naman ng mag-stay mo doon eh. Tapos may pagkakataon ka namang mag-stay, pero hindi mo piniling mag-stay. Ang tawag doon, sayang. Kasi ayaw mo. Anong sense ng ganong klaseng lugar kung hindi mo naman binabalikan? And worse, what if available siya palagi, pero ikaw mismo ang hindi dumadaan? O ikaw mismo yung hindi pupunta? Kadalasan, ganyan din po yung relationship natin kay God. Comfortable sa presence niya. Aminin naman natin hindi. Pag nag-church tayo, iba yung pakiramdam natin. Pag nakarinig tayo ng salita ng Panginoon, pag nakausap natin yung Panginoon, pag may nag-share sa atin ng salita ng Panginoon, ang sarap sa pakiramdam. Kasi yung presensya ng Panginoon, komportable siya. Masarap siya. May peace, may rest, may joy. That's God's presence. Pero instead of instead of staying doon sa lugar kung nasan yung presensya ng Panginoon, ang ginagawa natin, bumibisita lang. Pag Sunday, pag Saturday, pag prayer meeting, pag may ministry kang gagawin. Minsan ganun lang ginagawa natin. Parang nag-check-in ka lang, pag may problema ka, Lord, may problema ako! Lapit ako sa'yo. Tapos check out ka na, pag okay ka na. Ganun yung nagiging dating or nangyayari sa atin. Pagka sa presensya ng Panginoon. Pero si David, iba yung mindset. Pag sinulat niya yung verse, sabi dun sa verse, sabi niya, one thing I ask from the Lord, this only do I say, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Hindi lang siya humihingi ng tulong kay Lord. Hinahanap niya talaga ang presence ni Lord
Hindi dahil kailangan, kundi dahil mahal niya si God. Kaya ngayon, pag-usapan natin yung tanong na, bumibisita ka lang ba kay Lord? Or are you living with Him? Bumibisita ka lang ba? Ay Lord, Sunday ngayon, church ako, kakausapin kita this today. Or are you living daily with Him? Si David, sa Psalm chapter 27 verse 4, pinakita doon yung highest priority ni David. Hindi success, hindi safety, hindi din katagumpayan sa mga problema niya sa buhay. But intimacy with God. Sa mundong punong-puno ng distraction and temporary comfort, si David, isa lang ang gusto niya. One thing lang. Ang gusto niya, yung presensya ng Panginoon. Sa mundong puno ng distractions, sa mundong puno ng dito, masaya dito. Isa lang ang gusto ni David. Presensya ng Panginoon. Sino dito yung pag may gusto kayo, kahit anong hirap, ginagawa niya ng paraan? Alam ba, gusto niyo ng sapatos, gusto niyo ng bagong laptop, o kaya gusto niyo ng sa mga may pamilya na, gusto niyo ng bagong rep, gusto niyo ng bagong TV. Sa mga young people, gusto niyo sapatos, o gusto niyo ng bagong cellphone. Pag may gusto ka, di ba, kahit tight yung budget mo, ang gagawin mo, magtitipid ka. Ang gagawin mo, pag may gusto kang, alam mo, may gusto kang sa ating tao, kahit mahiyain ka, nagme-message ka pa din, kakausapin mo pa din. Diba? Mga young people. Kahit, kasi nga, gusto mo. Pag may gusto kang puntahan, kahit malayo, kahit magastos, ang gagawin mo, pupunta ka pa rin. Kasi gusto mo eh. That's your one thing na gustong gusto. Kasi nga, pag may one thing ka na gusto at gusto mo talaga yung isang bagay, hindi mo siya basta hinahanap kapag convenient lang. You make time, you rearrange your priorities, you focus. Kapag ka may gusto kang isang bagay, ulitin ko, kung may gusto kang bagay, ginagawa mo lahat. You even make time. Kahit sinasabi mo, sobrang busy mo, ang dami mong ginagawa, you still find time for that one thing na gusto. You rearrange your priorities. Ito, gusto ko tong bagay na to, kahit hindi ko siya kailangan, kahit ang daming bills, bibili ko to. Kasi gusto ko tong bagay na to. And then you focus. Kasi nga, gusto mo. Si David, dun sa verse, hindi siya naglista ng sobrang daming prayer request. Hindi niya sinabi, Lord, gabayan mo naman ako. Lord, tulungan mo naman ako. Lord, gabayan mo ako. Lord, provide mo naman itong mga bagay na to. Ano sabi niya sa verse? Ang sabi niya, one thing I ask from the Lord, this only do I seek. Lord, ito lang yung kailangan ko. Lord, ito lang yung hinahanap ko. Hindi niya sinabi, Lord, bigyan mo ko nito. Lord, bigyan mo ko nito. Lord, ayusin mo to. Lord, ang gusto niya, Lord, ito lang yung gusto ko. Ito lang yung hinahanap ko. Yung presensya mo sa buhay ko. Yun yung sabi ni King David. Ang presence ni God, hindi lang yun yung gusto ni David. Hindi lang siya basta gusto ni David. Yun yung priority niya. Para sa kanya, isang bagay lang ang mahalaga. Ang makasama niya si Lord sa lahat ng oras. Kapag si Lord, yung one thing mo, everything else finds its right place. Kapag si Lord, yung inuna mo, everything else finds its place. Sabi nga, diba? Matthew chapter 6 verse 33.
But seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things will be added to you. Pag pinarioritize mo muna si God, pag siya ang una, lahat susunod. Philippians chapter 3, verse 13 and 14, sabi doon, one thing I do, forgetting what is behind, I press on towards the goal. One thing, one pursuit, one passion, yan meron si David ang hanapin ng Panginoon. And then Luke chapter 10, verse 41 and 42. Familiar kayo dito, story ni Mary and Martha. Sabi, only one thing is necessary, and Mary has chosen what is better. Hindi porkit busy ka sa ministry, andun na yung presensya ng Panginoon. Hindi porkit ang dami mong ginagawa sa church, andun yung presensya ng Panginoon. Minsan ang gusto ng Panginoon, upo ka lang dyan, pakinig ka lang. Pakinggan mo lang yung sinasabi. Ngayon, ano yung one thing mo right now? What's your one thing right now? Success ba yan? Love life? Trabaho? Family? Or sigat ba yung one thing mo right now? Meaning sigat ba yung priority mo? Yung sinabing yung mabalik tayo sa word na dwell. The Hebrew word for that is yasab. Ginamit doon sa verse, hindi siya basta stop over lang. Hindi sinabi ni David, Lord, dadalaw lang ako sa tabernacle. Ang sinabi ni David, Lord, magdudwell ako sa tabernacle. Lord, magdudwell ako doon sa presensya mo. Ibig sabihin, Lord, mag-i-stay ako, doon ako titira sa presensya mo. That's David's one thing. What's your one thing right now? Ano yung bagay na pinaprioritize mo right now? So, hindi mo alam, ang dami kong problema, give it. Tanong, hindi ba alam ng Panginoon yan? Hindi ko alam kung ano nararamdaman mo ngayon. Pero alam ko, at sigurado ko, alam ng Panginoon yan. So, make God your one thing. And then next, other than making God your one thing, we should always also find everyday joy. Sabi ni King David, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Sabi ni King David, araw-araw, Lord, gusto ko laging nasa presensya. Bakit? Kasi David finds joy. Sabi dito, John chapter 15 verse 4, sabi doon, abide in me and I will abide in you. Hindi visit kundi abiding relationship kay Jesus yung gusto ng Panginoon. Sabi Psalms chapter 16 verse 11, in your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Sa presensya ni Lord, hindi lang may peace. Nandun yung tunay na joy. And then, isang napakagandang verse, Psalms chapter 84 verse 10. Better is one day in your courts than 1,000 days in the world. Sabi ng psalmist, mas masarap sa pakiramdam yung isang araw na kasama ko yung Panginoon kaysa buong buhay dito sa mundo. David find everyday joy sa Panginoon. Alam niyo po yung feeling ng na parang araw-araw ka pagod. Yung feeling mo lagi kang may mga dalahin, lagi kang may bitbit, tapos lagi kang may iniisip. Tapos, parang alam mo, mga estudyante, o kaya yung mga nagtatrabaho sa office, araw-araw kang nagko-commute, sobrang traffic. Araw-araw kang nakikipagsiksikan, o minsan naman, araw-araw kang nagmumupit, araw-araw nag-aangkas, nag-grab. Tapos, araw-araw kang bumabiyahe, and then, araw-araw din may dala kang sobrang bigat na backpack. Nung high school po ako, hindi ko alam bakit ngayon, ewan ko hanggang ngayon ba, yung mga estudyante ba, ang laki pa din ng bag. Parang dati kasi sabi, ang laki ng bag namin kasi bawat subject may libro, tapos bawat subject may notebook, tapos dapat araw-araw mo siyang dala. Siguro po kaya, ako tumangkad mo ng konti. Hindi ko na sabihin isa na, sabihin ka tatadala niya dati
Kaya ano eh. So, alam niyo po yun, yung mga estudyante dati, ngayon kasi naka-tablet na yung mga estudyante eh. Big time eh. So, imagine nyo, kung kayo yung tao yun, tapos punong-puno yung bag mo, laptop, modules, andun yung baon mo, pwedeng extra damit, o kaya pag nagtatrabaho ka, may dala kang mga groceries. Tapos, wala kang choice kundi dalhin lahat ng bagay na yon araw-araw. Pero may isang bagay sa loob na nandun. Sa mga anak dito, or sa mga, isa sa atin kasi nagkaroon naman tayo ng magulang. Isipin mo, kung lagi kang may dalang, isang araw may lagi kang may dalang, or araw-araw lagi kang may dalang bag. Tapos, doon sa bag mo, laging may nilalagay doon yung magulang mo, yung mo, yung tatay mo, or someone important to you. Tapos may nilalagay siya ng sulat. Sabi doon nakalagay sa sulat, "Anak, I'm proud of you. Kaya mo yan. Lagi ako nandito." Sabi mo, araw-araw kang bumabiyahe, araw-araw kang pagod, araw-araw mong bitbit yung bag, pero yung magulang mo, yung taong mahal mo sa buhay, laging nag-iiwan ng note sa bag. Nakalagay doon, "I'm proud of you. Kaya mo yan. Tuloy lang." Tapos, dahil araw-araw mo doon, hindi mo pinapansin yung sulat. Tapos one day, sobrang pagod ka, tapos umupo ka lang. Binuksan mo yung bag. Binasa mo yung letter. Nabasa mo, "Anak, love, kapatid, kuya, I'm proud of you. Kaya mo yan. Love lang. Nandito lang." Yung time na pagod ka, pag nabasa mo yung letter na yun, anong mararamdaman mo? You experience joy. Yung kahit pagod ka na bigla kang nagkakaroon ng lakas. That's how David saw it. Every time, "Lord, pagod na ako." Hindi malalaman niya, "Nak, andito lang ako, kaya mo yun, kasama mo ako." Ganun din tayo. Araw-araw pagod tayo lumaban sa buhay. Araw-araw pagod tayo harapin yung mga problema. Araw-araw may away sa bahay, may problema sa school, may problema sa mga bills. Ang dami mong bitbit, ang dami mong pagod, or ang dami mong pagod. Pero may sulat yung Panginoon para sa'yo. Nakalagay doon, "Anak, proud ako sa'yo. Kaya mo yan." Pero kahit nandun yung sulat na yun, kung hindi mo naman binabasa, minsan nakakalimutan natin eh. Kaya iba sa atin sumusuko. But let us be reminded na kapag palagi natin binabasa yung sulat ng Panginoon sa atin, we'll find everything joy sa mga bagay na ginagawa natin. Magbabago ba yung sitwasyon? Gagaan ba yung pagkabasa ng sulat? Hindi. But you find joy. Mawawala ba yung problema mo pag lumapit ka sa Panginoon? Hindi. But you find joy and peace. Kasi kasama mo yung Panginoon, alam mo hindi ka nag-iisa. Sabi doon, David shows consistent hunger for God's presence in his life. Buti nga, sa panahon natin ngayon hindi na natin kailangan, katulad ni David, hindi na natin kailangan pumunta doon sa tabernacle. Kasi ginawa ng accessible ng Panginoon. Dahil si Jesus na mismo yung gumawa ng daan para makasama natin si God araw-araw. When you accepted God, Jesus sa buhay mo, God is living in you. Di mo na kailangan, katulad ni David, "Lord, pupunta ako sa lugar na yan para makasama kita." Di mo kailangan pumunta sa church para makasama yung Panginoon. Kasi si Jesus na yung gumawa ng paraan para makasama natin palagi sa labi. Naalala din yung tayo, pinalangin, "Lord, tinatanggap kita sa buhay ko bilang aking Diyos at dakilang tagapagligtas." That's the time na nanirahan yung Panginoon sa iyo. Kasama mo na yung Panginoon. Kaso katulad ng sulat, sa dami mong bitbit, minsan nakakaligtaan mo yun.
Tanong, si God ba yung kasama mo everyday? O naaalala mo lang kasama mo si God kapag ka may problema ka na? Kapag ka in trouble ka na? Sabi, ayaw ni Lord na tawagin natin siya pag emergency lang. Ang gusto niya, maging kasama natin lagi siya. In good times and in bad times. Kasama natin si Lord. And then lastly, sabi, isa bang kailangan natin is deeper devotion. Sabi ni David's verse, to gaze and to seek. Ano ba ibig sabihin ng to gaze and to seek? Sabi dyan, to gaze, admire. Pero sabi doon, yung pagkakagamit doon, hindi lang basta tingin, kundi intentional na admiration. Parang you're in awe. Alam mo in awe? Yung pag may nakita ka, yun, parang ganun. Pag nakikita mo si Lord, dapat you're always in awe. Lagi mong ina-admire si Lord. And then, to seek. Sabi dyan, to pursue. Sabi, hindi passive. Hindi passive, kundi dapat pursigido. Hindi lang naghihintay ng presence ni God, kundi talagang hinahanap siya. Yung to seek na ginamit doon, hindi lang, ay, nahanap ko si Lord kasi may kailangan ko. Kundi, gusto kong hanapin si Lord. Ganun yung pagkakasalita ni David that night. Gusto niya, hindi lang niya gusto makita si God, kundi gusto niya makilala, ma-experience, at ma-enjoy yung presensya ng Panginoon sa buhay. Sino dito yung yung nagka-crush ka na? Actually, lahat tayo. Aminin nyo man o hindi. Young people, young professional, o mga mature. Nagka-crush din kayo. Nung high school, nung college. Naalala ko nung crush ko pa lang si Karen. Mahirap nung... nung crush ko pa lang si Karen, pag nakikita ko lang siya, masaya ka na. Kinikilig ka na. Kahit hindi naman kayo nag-uusap. Diba? Tapos kahit makakarasin pa ng dati kasi text pa eh. Pag nakarasin pa ng text, masaya ka na. Kahit yung text naman, GM lang. Akala mo PM na. Diba? Masaya kasi nakikita mo yung crush mo eh. Tapos, pag nakita mo siya, nabubuo yung araw mo, kahit picture lang niya. Mga young people, mga sinasave sa mga picture ng mga crush nila. Nabubuo agad yung araw mo kahit wala kayong interaction sa isa't isa. Kahit hindi naman kayo nag-uusap, still, makita mo lang siya, masaya ka na. Kasi crush mo eh. Pero, alam naman natin na pagka-crush lang, ano yun? Walang commitment. Sabi nga, walang label. Crush lang. Walang lalim. Ngayon, let's compare it naman. Kapag mahal mo na yung isang tao. Pag mahal mo na yung isang tao, hindi mo lang siya basta tinititigan. Kinikilala mo siya. Hindi lang sa good days mo siya gusto, nandiyan ka kahit sa bad days. Alam mo yung gagawa ka ng paraan para makausap mo siya, gagawa ka ng paraan para makasama mo siya. O balik. Noong time naman na mahal ko na si Karen. Ang ginagawa, kasi naka-dorm kami dati sa IBTC habang nag-Bible school kami. So, pag guarding, doon kami natutulog sa mga nakapunta pa sa IBC. Meron dong lounge. Meron dong mga, anong tawag doon, yung mga higaan, yung mga upuan na napakadaming surot dati. Pero kahit maraming surot yun, pag guarding kasi, tulog pa rin yung mga guard. Kasi meron pa kami 1 hour na guarding every day. Madaling araw kasi lagi pa nananakawan yung church dati. So may guarding kami noon. So pag guarding namin, ang gagawin ko, bumi-message ako kay Karen. Kasi mahal ko siya eh. Ewan ko, mahal din ako that time eh. So sabi ko, tawag ko sa kanya Babs. Sabi, Babs, ano?
gisingin mo naman ako pag devotion na. Kasi pag 5 o'clock po ng madaling araw, di ba? Ang guarding namin nun, mga 1 o'clock. Ang guarding ko, 1 to 2. Tapos after 2 o'clock, matutulog na ako, hindi na ako kakakit ng dorm. Kasi nga, pag kumakit ako ng dorm, malamang naman hindi na ako magigising pag devotion eh. At pag hindi ka nagising ng devotion, demerit ka. Pag na-demerit ka ng madami, ma-antipolo ka ng Friday. So siya sabi ko, Babs, dano mo dito sa chapel, gisingin mo ako. So, ginigising naman niya ako. Siguro, mahal na ako that time. so, ibig sabihin, pag mahal mo, ay meron pa pala one time. Sa school naman, kasi sa school po, naging teacher si Karen doon. Teacher siya ng grade 7 or 8. That time. Tapos, so pag teacher, meron siyang table doon sa faculty. So ang gagawin ko dahil nga, di ba gusto ko siya, nagpakapansin ako. Kuha akong ballpen. Si Josh, estudyante niya yun eh. Si Kuya Josh po, estudyante ni Karen yun. Ang gagawin ko, kukuha akong magdadala akong ballpen. Sa table niya, ang daming dun eh. Bond paper. Pumunta ako doon. Ang gagawin ko lang, magsusulat lang ako smiley sa bond paper. Tapos pagtingin ko sa table, dami nagbigay ng regalo. May chicken, may ice cream. Kalimutan ko yung pay. Kasi ang dami pa naliligaw sa kanila. So, haba ng book eh. Sa akin, ballpen lang. Sa akin, ballpen lang. Ang gagawin ko lang, pupunta ako sa table niya, susulat ako ng smiley, kasi alis na ako. Pero syempre, yung smiley face na yun naman yung di ba? Hindi natalo ng chicken, hindi natalo ng ice cream. Kasi, mahal mo. Pag mahal mo, gagawin mo lahat ng paraan para magkaroon kayo ng interaction, para magkaroon kayo ng relationship. Yun yung tinatawag na deeper devotion. Hindi lang basta tingin, kundi sinusundan mo, hindi lang basta kinikilig ka, kundi gusto mong bumuo ng relasyon. Yan yung hinahanap sa atin ng Panginoon. Yung deeper devotion from us. Yung gagawin mo lahat para makausap mo lang yung Panginoon. Para maramdaman mo lang yung presensya mo. Yun yung gusto ng Panginoon sa atin. Sabi ni David, to gaze upon the beauty of the Lord and seek Him in His temple. Sabi ni David, Lord, ayoko lang basta makita kita. Gusto ko ina-admire kita sa lahat ng oras. Gusto ko, Panginoon, hanapin ka doon sa templo mo kung nasaan yung presensya mo. David was not crushing on God. He was committed to Him. Hindi lang basta kinikilig si David kung may nababasa siyang verse, kung may naisip siya salita ng Panginoon. Kinukumit niya sa rin niya. Lord, ano ba gusto mong sabihin sa akin dito? Lord, ito po. Lord, ito po. Hindi lang basta kilig. Sabi, hindi sapat ang kilig kay Lord tuwing worship. Ang hanap niya, relasyon. Ang tanong, meron ka na bang relasyon sa Panginoon? Meron ka na bang tunay na relasyon sa Panginoon? Sabi sa Jeremiah chapter 29 verse 13, you will seek me and find me with all, or you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Hindi lang basta-basta hinahanap si Lord, kundi buong puso mo dapat hinahanap si Lord. And there you will find Him. Kaya minsan nagtataka bakit hindi kinakausap ng Panginoon. Kasi pag hinahanap mo si Lord, hindi naman buong puso yung binibigay mo. And then sabi sa Psalms chapter 63 verse 1 and 2, O God, earnestly I seek you, I have seen you in the sanctuary, and beheld your power and glory. David didn't just want a glimpse. Gusto niya yung full experience with God. Ayaw niya yung basta kilig lang. Gusto niya kasama niya si Lord in good times and bad times. Yun yung gusto ni David. Yun yung devotion, yun yung commitment niya sa Panginoon. And then, 2 Corinthians chapter 3 verse 18, we all beholding the glory of the Lord are being transformed. Sabi, the more you look at God, the more you become
like Him. Kapag palagi mong binabasa yung Bible, kapag palagi mong pinapakinggan yung salita ng Panginoon, you become more like Him. Di ba yun naman yung goal? To be like Christ sa buhay natin. And this I end. Imagine niyo lang po, merong kwarto, babalik ako, may kwarto sa bahay niyo. Sobrang ayos, malinis, tahimik. Tapos, sa loob ng kwarto, meron kang paboritong upuan. May ilaw, may aircon. Tapos sa kwarto, sa upuan, may notes na para lang sa'yo. Tapos yung gumawa ng kwarto na yon, yung tatay mo. Tapos para sa'yo talaga yung kwarto na yun. Ibig sabihin, kompleto. Lahat nandun. Tapos araw-araw yung tatay mo, binubuksan niya yung pinto, or yung pinto, yung ilaw. Nakaready lahat. Tapos dumadaan ka lang. Minsan, hindi mo pa pinapansin, dinadaan-daanan mo lang. Tapos minsan, ikaw pa mismo yung naglalak ng pinto. Isipin mo may ganun kwarto sa bahay mo. Tapos now, isipin mo yung tatay mo si Lord. Tapos, ginawa niya yung kwarto na yun para sa'yo. Tapos, dinadaanan mo lang. Tapos, nilalang mo lang. Hindi siya nagagalit. Hindi siya nagtatampo. Ginagawa ni Lord, naghihintay lang siya sa'yo. Hinihintay ka lang niya pumasok to. Araw-araw, andun lang siya. Kasi alam niya, ang kwarto na yun ay kung saan ka makakatagpo ng kapayapaan, ng katuwaan. Doon, may rest. Makakapagpahinga ka kahit pagod ka. Doon, may joy. Doon sa kwarto na yun, makakasama mo si Lord. Ang tanong, sa kwarto na yun, papasok ka ba? Or dadaan ka lang ulit? Bubuksan mo ba yung pinto? O hayaan mo na lang nakasara yung pinto na yun habang buhay? Yung presence ni God sa akin, sa bawat isa, hindi siya katulad ng spare room. Yung extra lang. Yung presence ni God, yun yung tahanan mo. Di mo kailangan hintayin na mabroken ka o madapa ka bago ka pumasok ulit dun sa room na yun. Kasi bukas palagi yung room, naghihintay siya para sa'yo. Hindi para bumisita ka, kundi para tumira ka dun kasama niya. Sabi dun sa last point, kaya sa last slide niya. Sabi dun, God's presence isn't just a place to go. It's a life to live. Yung presensya ng Panginoon, hindi lang siya lugar na pupuntahan mo. Buhay yan. Kayo tayo next. Sa Tagalog, sabi yan. Yun, ito yun. Sabi yan, huwag kang weekend visitor sa presence ni God. Dapat araw-araw mo yan dito. Hindi yung pag Sunday, pag Wednesday, pag Saturday ka lang, may presence ni God. Hindi yung weekend lang, okay ka kay Lord. Dapat araw-araw mo yan. Dipet. Tumayo po tayo lahat. Tumayo po si Pastor Lewis. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor Christian, for delivering the word of the Lord. And as we end, bigyan ako na isang tanong. Still several questions. When was the last time you literally found peace? Kailan yung huling-huling araw mo na nakatagpo ka ng kapayapaan o katuwaan? Marami, sabi nga po, madali po makahanap ng happiness. Happiness is easier to find rather than joy. Kasi kapag ka may happenings, kapag ka may event, madaling maging happy. Pero yung joy is a different thing. Because joy is an everlasting thing. Hindi po yan matatagpuan sa sitwasyon. Hindi po yan matatagpuan sa isang lugar.
hindi po yan matatagpuan sa isang event o isang pangyayari. Ang everlasting joy ay matatagpuan lamang po sa presensya ng Panginoon. Have we ever felt true joy or lasting joy in the presence of God? When was the last time na natagpuan mo yung kapayapaan, natagpuan mo yung katuwaan sa presensya ng Panginoon? When was the last time na nagbasa tayo ng Bible, when we open our scriptures, even sa tayo na tipong may problema tayo, pagbukas mo ng salita ng Diyos, pinayapa ka ni Lord, o binigyan ka ng assurance ng Panginoon, o binigyan ka ng kagalakan ng Panginoon? When was the last time you prayed to the Lord? Kahit may pangailangan o walang pangailangan, pero alam mo yung pakiramdam mo na tipong ang bigat ng damdamin ko kasi bago pumunta sa Panginoon, meron akong bit na bigatin. Pero sa kabila nito, paglapit ko sa Panginoon, natagpuan ko yung kapayapaan at kagalakan. Alam niyo po, yan po ang pinagkaiba ng isang anak ng Diyos sa hindi po anak ng Diyos. Bakit po? Yung anak po ng Diyos, o sa hindi mo na tayo anak ng Diyos, sa hindi po anak ng Diyos o walang may personal na relasyon sa Panginoon, pagdating sa problema, okay, lahat naman tayo tinatamaan ng lungkot. Pero ang tunay na anak ng Diyos, kapag ka po ang Panginoon nasa buhay natin, sa kabila ng problema, alam natin meron tayong Diyos na kasama sa buhay natin. At yan po yung joy na ibinibigay sa atin. Let me just end with this, konti lang. I would remember, ang isang bata, kapag ka po isang bata na trouble, pero mga bata dito na trouble na, mga bata pa kayo, I would remember, pagka po yung isang paslit na bata, na trouble siya, o may nang-aaway sa kanya, anong ginagawa niya? Di ba lalapit siya sa tatay niya? O sa hawakan yung tatay, sabihin sa tatay, susumusan sa tatay niya, tay, may nang-aaway sa akin. Di ba? Mas malaki pa yung nang-aaway sa, mas malaki sa akin eh. At pagkakapit-kapit yung tatay niya, di ba? Dadaan sila sa nang-away sa kanya o nang bully sa kanya. Habang kapit yung tatay niya, piling niya, laki din niya. Parang, o sige, ngayon mo ko awayin. Di ba? That's a simple thing in dwelling in the presence of God and having delight in the presence of God. Kapag kakasama po natin ang Panginoon sa buhay natin, meron pong kakaibang comfort na ibinibigay ang Panginoon. May kakaiba pong katuwaan, may kakaibang kagalakan ang ibinibigay ng Panginoon. And again, the challenge of the message, as we dwell in the house of the Lord, if in the place of God or in the presence of God, we will find everlasting peace. Kung sa presensya ng Panginoon, doon natin matatagpuan yung everlasting joy. The challenge of the message is that for us not to visit the place of the Lord, but to dwell in the house of the Lord. May we be in the dwelling place of the Lord. Na hindi tayo bisita lang. And that's a great promise from the Lord. When the Lord gave us His life, when the Lord died on the cross for our sins and for your sins and mine, hindi lang po niya in-offer yung dugo niya at katubusan sa kasalanan. Sabi ng John chapter 14 verse 1 to 2, in my Father's house are many mansions. Sa bahay niya ay sa langit na bayan na andoon ang presensya ng Panginoon. And that's what we are to desire every moment of our life. Sana po naging blessing sa atin yung message ngayong umaga ito. Shall we bow our heads and pray to the Lord? Panginoon, aming dakilang Diyos, salamat po sa napakagandang mensahe na ipinagkaloob po, Panginoon, sa amin. Maaari po, dakilang Ama, each and every one of us are searching for joy, Panginoon, and not just happiness. What we desire, Panginoon, is the everlasting joy na nag-uumapaw, Panginoon, sa puso ng bawat isa po sa amin. And the truth of the matter, Panginoon, yung joy, Panginoon, hindi po namin mabibili. Yung joy po, Panginoon, ay hindi po, Panginoon, matatagpuan sa isang lugar. Yung joy, Panginoon, yung tunay na joy, Panginoon, ay hindi matatagpuan sa isang lugar, sa isang event, at hindi po ito mabibili. Bagkus ito ay matatagpuan at makakamtan lamang po namin sa presensya mo, dakilang Ama. And Lord, we are so thankful sapagkat alam po namin
Yung place mo, Panginoon, your presence is free for all, Panginoon. Hindi mo po ipinagkakait sa iba to. At sa aming mga mananampalataya, patuloy na maging hamon po sa amin ito, dakilang Diyos. Not just to visit your presence. Hindi kami, Panginoon, magbasa ng Bible tuwing may comfortable time lang kami. Hindi kami, Panginoon, mananalangin kapag may spare time lang kami. Hindi kami, Panginoon, pupunta sa church, sa gawain, Panginoon, kapag merong special na okasyon sa buhay namin. Kundi, Panginoon, maging part ng sistema po, Panginoon, namin to dwell in your house, Lord God, because in your presence there is fullness of joy, dakilang Ama. And that is what we want, Panginoon. Not just joy, but we want the everlasting joy. And we want the fullness of joy na ibinibigay mo, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Lord, I pray na kung meron ka po, Panginoon, mga kaluluwa na naririto, Panginoon, na hindi pa na-experience ng joy na sinasabi, Panginoon, namin sa presensya mo. Sana, Panginoon, ito yung maging daan para katagpuin kanila, Panginoon, na sila ay manampalataya, Panginoon, sa iyo. Sila ay hindi lamang maniwala, Panginoon, kundi kumapit sa bawat pangako mo, Panginoon. And Lord, sa bawat isa sa mga mananampalataya, marahil, Panginoon, marami sa amin dumako sa church na ito. May kani-kaniyang bigatin, Panginoon. May kani-kaniyang problema. May kani-kaniyang, Panginoon, na mga challenges o pagsubok sa buhay o sa pamilyang kinakaharap, Panginoon. Sa lahat po, Panginoon, ng mga problema sa mundong ito, always give us the comfort, Panginoon. Sa presensya mo, dakilang Diyos, matagpuan namin yung comfort mo. Sa presensya mo, Panginoon, matagpuan namin, Panginoon, yung promises mo. Sa presensya mo, dakilang Diyos, matagpuan namin yung provision mo, dakilang Ama. And most of all, Panginoon, sa presensya mo, matagpuan namin, Panginoon, yung hinahanap-hanap namin, Panginoon, ligaya na hindi na matagpuan kahit saan man, dakilang Ama. Again, Lord God, we thank you, Lord, for the abundance of your word, Panginoon, the blessing of your word ngayong umagang ito. And we give you praise and we give you glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen.